Yeah, praise God. So, welcome po, Casey, si Arlene, si Kaylin, si Ate Rosnel, si Lloyd, si Ate Arlene. Sino pang isa? Si Ate Mimi. Yan, praise God po. Thank you sa Lord. And before tayo mag-aral, tayo munang lahat ay tumungo and let us pray. Thank you, Jesus, for this wonderful night that you have given us. Truly, na ikaw, Panginoon, ay tapat at mabuti sa aming mga buhay at patuloy kang kumikilos at gumagawa, Panginoon, despite of our iniquities, despite of our lack, despite of our incapabilities, Panginoon, ikaw ay nananatiling tapat sa aming mga buhay and you remain faithful in our lives, oh God. Thank you, Jesus, for the word that we are about to receive today. Thank you for the fresh revelation and thank you for your encouragement. And let this word na amin po matatanggap at maririnig sa araw na ito ay maging kalakasan sa spiritual na pamumuhay, Panginoon. And let this be a word, Panginoon, to help us every day of our lives, oh God. Thank you, Jesus. Sa iyo po ang lahat ng papuri at pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen, 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 amen. So yun po, medyo napatagal tayong napatigil ng pag-Zoom Bible reading, parang almost 2 weeks. Pero ako'y nagagalak dahil tayo po ay magsisimula na ulit. Ano po? So yan, sabi ko nga, kakatapos lang natin before ng Book of Ephesians and we are now in the Book of Philippians. This is only 4 chapters. I encourage you to read the Book of Philippians because unlike the other books na mga binasa natin sa Galatians, sa Ephesians, or other epistles na sinulat ni Paul, actually yung mga books na yon puro mga ina-address yung mga crisis, kuwari problem about the unity, problem about salvation, basta puro mga crisis yung mga ina-address. On the other hand, kasi dito sa Book of Philippians, parang, alam mo yun, sa Book of Philippians, si Paul punong-puno lang siya ng kagalakan and full of, alam mo yun, pagiging mapagpasalamat, and this book is full of encouragement. So if you are someone who is looking for encouragement, if you are someone who is looking to be uplifted by the Lord with the Word of God, I encourage you to read the book of book of Philippians. So yeah. So let's do a quick background lang ng Book of Philippians. Sabi dito, the Book of Philippians is a Pauline epistles. Ibig sabihin, pag sinabi natin Pauline epistles, ito ay sulat ni Pablo, ni Paul, written around 60 to 61 AD while the Apostle Paul was imprisoned in Rome, which is very ironic kasi actually the Book of Philippians is considered one of the happiest books in the Bible. Ang Book of Philippians, itinuturing siya na isa sa mga pinakamasaya at pinaka-encouraging na book sa Bible. However, if you look at the background, yung Book of Philippians ay nasulat habang si Pablo ay nakakulong. Kaya it is often known as one of his prison epistles. So Paul wrote this letter to the Church of Philippi. So yung pangalan ng church is Philippi, and then yung mga tao nandun sa tawag sa kanila yung mga Philippians. Okay? And the first church he established in Europe in Acts chapter 16. Wait lang, church lang. Yeah. So that's a quick background for the book of Philippians. And we will go ahead with our lesson for today. So as you have read yung sa book of Philippians, it is quite short. So I'm just gonna focus on one message for today. And the message is entitled, God is not done with you yet. Pwede bang i-chat natin dyan sa ating chat box? God is not done with you yet. Amen. God is not done with you. Hindi pa tapos ang Diyos sa'yo. And I hope na maging encouragement to sa'yo. This sentence alone, maging kalakasan sa'yo na ang Diyos ay hindi pa tapos sa'yo. As long as you are alive, as long as you are breathing, as long as you have food on your table, as long as, alam mo yun, nakakahinga ka, God is not done with you yet. Your story is not hindi pa siya nagtatapos. Alam nyo, maraming mga tao, even though they are alive, even though mga buhay sila, technically, nakakahinga, nakakalakad, nakakatayo, maraming mga tao feels hopeless.
parang iniisip nila na parang may taning na yung buhay nila, or iniisip nila na doon na natatapos yung buhay nila on whatever negative situation that they have. Pero my encouragement for you today is that God is not done with you yet. Hindi pa tapos sa iyo ang Diyos. And kinuha ko siya dito sa ating main verse for today from Philippians chapter 1 verse 6. Sinong gustong bumasa? Anyone? Itong main verse natin. Oh, ayan, si Arlene. Sige po, Arlene. Yan, narinig ako. Ah, Philippians chapter 1 verse 6. Being confident of this, that he who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. amen. So being confident of this, merong lakas ng loob or merong kumpiyansa si Pablo when he is writing this. He says na he who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. Yung Diyos na nagsimula ng good thing in your life, the God who started doing good things in your life will carry it into completion. Tatapusin niya kung ano yung sinimulan niya sa buhay mo. And one thing that I would like to share with everyone is yung first ano natin is God is a God who finish His work. Kung makikita natin sa Bible, kung makikita natin sa Bible, hindi natin makikita na si God or si Jesus is may ginawa siya na hindi niya tinapos. We can see it from the creation, we can see it from the miracles na ginawa ni Jesus, we can see it sa buhay ni Jesus dito sa lupa. Makikita natin yan dun sa mission ni Jesus when He was here. And that's one of His character. Na kapag may sinimulan ang Diyos na gawin, hindi niya tiniiwan ng basta na. Kaya sino ba dito sa inyo, bawat isa sa inyo, I would like, tanongin niyo yung sarili niyo, meron bang ginawang mabuti ang Diyos sa inyo? Or is there something in your life na na-feel niyo na ang buti ng Diyos sa buhay ko, or may ginawa siyang maganda sa buhay ko? Most of you, I would say na all of us, actually, I would say na nakakaranas tayo ng kabutihan ng Lord. And may magandang ginawa ang Lord sa atin. And the fact that you are here, na naniniwala ako na everyone here is saved, everyone here receives the gift of salvation, niligtas tayo ng Panginoon, is nagpapatunay na kung gumawa ang Diyos ng mabuting bagay sa atin, kung meron siyang sinimula na magandang bagay sa atin, He is faithful to finish it until the end. And yung end na tinutukoy dyan is when Jesus came back here, pertaining to the second coming of Jesus Christ. And alam nyo, habang binabasa ko to, I'm so much encouraged, I'm so much blessed with this message. Because alam nyo po, bilang isang Kristiyano, alam mo yun, sa paligid mo pa lang, even in the church or even sa mga kamag-anak mo, sa mga kaibigan mo, there is this pressure na pagka-Christian ka, dapat ganito ka na. That yung bibig mo ganito, that ganito ka mag-isip, that ganito ang ugali mo. Parang meron bang certain na pressure na parang akala nila pag naging Christian, instant na mabuting tao ka na agad. Nagigits ba ako? Na minsan akala nung iba pagka-Christian ka na, ay banal na yan o kaya ay ganito na yan. So the moment na kumare may nagawa kang mali or nagpakita ka ng nagalit ka or nagpakita ka ng flaw or character flaw, then suddenly ang dami na agad nilang masasabi sa'yo, di ba? And it is quite frustrating and nakaka-discourage siya kasi parang iniisip mo lagi na parang alam mo yun, parang hindi tumatalab ba sa'yo yung yung buhay ng pagiging Kristiyano. Minsan napo-frustrate ka, dapat ganito pa din ako, or ba't ganito pa rin yung mga tingin ng tao sa akin. So technically parang iniisip mo na parang hindi ba ako okay, or hindi ba ako tunay na Kristiyano, or minsan pine-pressure natin yung sarili natin na bakit hindi ako kagaya ni Christian na ganito, bakit hindi ako kagaya ng born again na ganito. Parang lagi natin ako-compare yung ating mga sarili sa iba. But the good news is, ang Diyos ay hindi pa tapos sa buhay mo. Amen? Naniniwala ba kayo doon na hindi pa tapos ang Diyos sa buhay mo? Sometimes meron tayong mga pressure sa ating mga sarili na dapat pagkalipas ng ganitong taon, ganito na ako, or dapat ganito ng maturity ko, or may problem ka na isang bagay sa character mo na hindi mabago, na parang
doon na ba natatapos na parang ito na nag-e-end yung buhay ko bilang isang Kristiyano, or ito na natatapos yung ito na ang ugali ko talaga, or ito na mangyayari sa buhay ko, or this is my life, or this is my journey as a Christian. Pero my encouragement to you is ang Diyos ay patuloy na kumikilos sa ating mga buhay. Sometimes we may feel like na hindi tayo nagpo-progress. Sometimes we feel like na parang, Lord, nasan na yung ginagawa mo sa buhay ko? Pero my confidence is this, that God is a faithful God. Ang Diyos ay tapat na Diyos. At siya ay kumikilos sa ating mga buhay even when we cannot see it. Amen? Siya ay Diyos na kumikilos even when times na parang feeling natin hindi siya kumikilos. So, that's one encouragement I have for you, na ang Diyos ay patuloy na gumagawa sa buhay mo. Sometimes may feeling ka sa buhay mo na bakit itong part ng buhay ko na to hindi pa okay? Bakit may problema pa rin kami sa ganitong bagay? Ba't may problema pa rin ako sa ganitong ugali? Ba't may problema pa rin ako sa ganitong habit? O ba't may problema pa rin ako sa ganitong sa family, sa finance, sa health? Even in anything, any aspect of your life. And it can be really, really frustrating. Pero God is not done with you yet. Amen? Patuloy na kumikilos at gumagawa ang Diyos sa buhay mo. Patuloy siyang gumagawa. Sabi nga dun sa isang kanta, even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. Anong kanta yun? Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. And that is what I believe. As long as you're alive, there is hope. Amen? As long as you're alive, there is hope in Jesus Christ. Kasi hindi siya tumitigil na kumilos sa buhay mo. Na ngayon, I would like to share a little bit of Bible study. Magkaroon tayo ng konting pag-aaral about the Bible. I know you've heard the word sanctification multiple times, pero let's just talk about these three phases of sanctification. So meron daw 3 phases ang sanctification. Yan. The first one is yung positional sanctification. So the first part of ang unang phase po ng sanctification is this one, the positional sanctification. So Jesus' work on the cross is a finished work. Believers stand positionally sanctified as though they are already made holy before God. So yung una is, di ba tayong lahat ay makasalanan, lahat tayo ay madumi, lahat tayo nagkamali, all of us are not hindi tayo karapat-dapat na humarap sa harapan ng Panginoon. Pero sa pamagitan po ng ginawa ni Jesus dun sa cross ng Kalbaryo, tayo po ay tinuring at tinitingnan ng Diyos na ikaw ay banal at ikaw ay righteous before God. Amen? Even nung time ng araw na yun, may nagawa kang kasalanan, and then later that day, nakilala mo si Jesus and you accepted Him as your Lord and Savior. From that very moment, yung position mo sa harapan ng Panginoon has been changed from being unrighteous to righteous, from being unholy to holy, because ang nabago is yung position mo with our Lord Jesus Christ, with God. Ibig sabihin, in the sight of God, sa paningin ng Diyos, you are holy. Kaya yun po yung una nating sanctification. And this is the kind of sanctification na nagbibigay po sa atin ng salvation. Amen? Now you can come to God, you can pray to God, you can ask God, and you are now added to the family of God, na ikaw tinuturing ng Lord na you are a child of God. Amen? So that is the first part of our sanctification. It is by grace through faith to our Lord Jesus Christ. Ito ay base sa ginawa at tinapos ng ating pong Panginoong Jesus. Sabi dito sa Hebrews 10:14, for by one sacrifice, He, Jesus, has made perfect forever those who are being made holy. Tingnan mo dito. For by one sacrifice, patungkol kay Jesus, sacrifice ni Jesus, has made perfect forever those who are being made holy. Ibig sabihin, tayo po ay ginawang matuwid, ginawa po tayong banal ng Diyos sa kanyang harapan. Hindi sa pamagitan ng gawa mo, hindi sa pamagitan ng action mo, kundi sa pamagitan po ng ginawa ni Jesus. So that is the first one. Una po nating sanctification is positional
sanctification. Pwede bang i-chat natin dyan sa ating chat box? Positional sanctification. Yan. That's the first phase po ng sanctification. Positional sanctification. And then the second one is the progressive sanctification. Yan, ito yung nararanasan natin bilang mga mananampalataya, bilang mga Kristiyano. So basically, yung progressive sanctification is after the initial cleansing of sin. Nilinis ka na ng Diyos, pinatawad ka na sa iyong mga kasalanan. However, sabi dito, the committed Christians begin to undergo a daily process of spiritual renewal. Yung spirit mo has been made perfect. You have the Spirit of God. You have the Holy Spirit in you. Pero alam natin that our soul is still on the process, daily process. Kaya nga, patuloy tayong nire-remind ng Lord, even in the book of Corinthians, sinabi yan, na dapat i-renew natin yung ating mga mind. Dapat patuloy tayong kinukumit natin yung sarili natin in prayer, kinukumit natin yung sarili natin sa holiness, kinukumit natin yung sarili to go under the process of spiritual renewal. Ito po yung araw-araw nating pagde-deny ng ating sarili, pagde-deny ng dating ikaw, yung pagde-deny ng dating Kailin, yung pagde-deny ng dating Rosnel, yung pagde-deny ng dating Casey, na ay hindi na ako yung dating ako, kundi I am now living as God intended. Amen. Pinapamuhay ko na kung ano yung ginawa sa akin ng Lord. And this one is one of the hardest. Kasi unlike dun sa unang part, you just have to believe in God, you just have to put your trust in God, then si Jesus na yung magwo-work, bahala na siya doon. However, this one, we have to do it daily. Actually, yung pagiging Kristiyano naman natin, hindi naman yan tuwing linggo lang talaga. Amen? Hindi tayo Sunday Christian or weekly Christian, but we must deny ourselves daily. Sabi sa Colossians 3:10, and I have put on the new self, which is being renewed in knowledge after the image of its creator. Alam niyo po, nung tayo pinanganak and then we learned about God, meron tayong skewed na idea tungkol sa Panginoon eh. Hindi natin alam yung character natin, hindi natin alam yung position natin with God, hindi natin alam yung identity natin with Christ. So we must renew ourselves sa pamagitan po ng salita ng Panginoon. Sa pamagitan ng kanyang word, nare-renew yung isip natin, nare-reveal sa atin yung character ni Lord, nare-reveal sa atin kung sino tayo, and nalalaman na natin yung identity natin in Christ. And kaya ang tawag sa kanya is progressive sanctification. Kasi it is a daily decision, it is a daily commitment, it is a daily process kung saan po tayo ay patuloy na nare-renew ng Panginoon. At dito po papasok yung araw-araw po nating desisyon na patuloy na sumunod sa Panginoon. Amen? Kung saan tayo po ay yung mga dati nating ginagawa ay hindi na natin nagagawa. Yung mga dati nating gusto ay hindi na natin gusto. Kung ano yung gusto ng Lord, yun ay nagugustuhan natin. So it is a daily process. And dito po pumapasok kung saan yung grace ng Lord is sufficient to natulungan tayo sa araw-araw. Amen? Naniniwala ba kayo doon that the grace of God is sufficient? Alam niyo po, ang buhay Kristiyano ay, alam niyo, kung ako nga tatanungin parang, sana ang buhay na lang ng Kristiyano pag nakilala mo si Lord is yung, alam mo yun, puro rainbows, puro marshmallow, parang puro ganun lang. Pero the reality of a Christian life is hindi siya ganun eh. Hindi siya 100% 10/10 na life or hindi siya buhay na puro kasayahan lang, kundi it is a long process of progressive sanctification. Isa siyang mahabang proseso kung saan patuloy tayong kinokorek ng Panginoon, tinetrain ng Panginoon, nililid ng Panginoon, dinidisciple ng Panginoon. However, the good news is, despite na tayo patuloy na nagkakamali, despite na tayong lahat ay minsan nagfo-fall, despite na minsan tayo ay nakakaranas na nadidisappoint natin ng Lord or sometimes nakakaranas tayo ng time na nanlalamig o nakakaranas tayo ng nanghihina ang ating spiritual,
the grace of God is sufficient. Amen? Pwede bang i-chat natin dyan sa ating chat box? The grace of God is sufficient. Yeah, the grace of God is sufficient. Amen? And matutunan po ng bawat isa sa atin na maunawaan na yung buhay natin ay kahit kailan di siya magiging perpekto or yung desired life na ay ganito, ay perfect, kung ano yung gusto ko, yun ang nangyayari. Pero bawat isa po sa atin meron tayong mga pangarap, meron tayong mga ambition, meron tayong mga bagay na gustong mangyari sa buhay natin. Meron po tayong, especially with the rise of social media, na ay ang ganda naman ng buhay nito, travel travel, o buhay nito ano pa ang nahanap niya na agad ang true love niya by the age of ano, ito kasal na agad, o kaya ito ang career niya, manager 35 na siya. Pero we must put our trust in God na ang Diyos ay una, hindi siya tumitigil na kumilos sa ating mga buhay. Pangalawa, knowing and trusting God na He is the one writing your stories. Amen. Alam niyo, habang nagme-meditate ko yung word na yun kanina, nagkaroon ako ng sense of peace at nagkaroon ako ng sense of hope na, oo nga no, si Lord yung sumusulat ng buhay ko. Amen. And it is the same thing with you, na ang Diyos ang sumusulat ng buhay na meron ka. We just have to put our trust. We just have to put our belief in God na He is a good God. He is a faithful God na hindi niya tayo iiwan at hindi niya tayo pababayaan. Amen? Yeah. So this is the second one, yung progressive sanctification. The first one is yung positional sanctification. Second one is progressive sanctification. And last one is yung tinatawag nating glorification. Yan. The journey brings us ever closer to God until His work in us is perfect and complete. Kapag natapos na ng Diyos, yung lahat na dapat niyang gawin sa atin, na kumpleto niya na yung story sinusulat niya sa atin, nagawa niya na yung kailangan gawin niya para sa atin, perfect na niya, and then dumating na ang Panginoong Jesus, diyan napapasok yung glorification. Sabi sa Colossians 3:4, when Christ, who is your life, appears, then you also will appear with Him in glory. Amen? Na sabi ko nga, ang Diyos, pag may simulan siyang maganda sa buhay mo, He is faithful to finish it. Tatapusin po ng Diyos yung maganda niyang sinimulan sa buhay mo, sa pamilya mo, sa trabaho mo, at sa buhay mo. Amen? Dito po tayo magtatapos sa slide na to. This is what we're gonna end. This is what we will how we'll end. Sabi ni Spurgeon, isa to sa binabasa kong commentary whenever I'm studying for our nag-aaral ako sa ating Zoom Bible reading. Sabi ni Spurgeon, the work of grace has its roots in divine goodness. Yung gawa po ng biyaya, the work of grace, yung ginagawa po ng biyaya sa ating mga buhay, rooted siya sa divine goodness ng Father. Amen? Because we know this, it says in the Bible na He is the author of good, He is the source of good. He is, sabi nga sa isang verse sa Bible, every good and perfect things comes from above, di ba? Ibig sabihin, lahat po ng grace na nararanasan natin is rooted in the divine goodness of our Father in heaven. Sabi, it is planted by self-denying goodness of the Son. So, ito po ay naitanim sa pamagitan po ng goodness, ng obedience ng Son na si Jesus Christ. And ito yung isa sa mga gusto ko, and it is daily watered. Yung keyword na gusto kong makita niyo dyan is yung word na daily, na patuloy na dinidiligan, tinutulungan, sinasamahan tayo ng banal na Espiritu, and watered down by the goodness of the Holy Spirit. And sabi dito, it springs from good, leads to good, and so is all together good. Amen. Nagsimula siya sa good, tinuturuan, nililid ka sa goodness, sinasamahan ka sa goodness, and all together good. And that's why napaka special sa akin nung verse na
For all things work together for good for those who love Him. Kasi that's the reality eh. When you are a Christian, your situation may change. Magbabago man yung sitwasyon mo, magbabago man yung katayuan mo sa buhay, magbabago man yung tao sa mundo, magbabago man yung trabaho mo. One thing remains the same, that all things work together for good. Amen. Kasi ang Diyos ko ay good. Sabi nga, hindi good ang morning dahil ang morning ay good. The morning is good because God is good. And the same thing, na tayo po ay dumadaan man tayo sa pagsubok, dumadaan man tayo sa problema, dumadaan man tayo sa pressure, dumadaan man tayo sa bawat isa ng pagpapalo mula sa Panginoon, dumadaan man minsan tayo ng any negative situation in our life, know this, that God is not done with you yet. Kung nagsimula siyang simulan siyang maganda sa buhay mo, is faithful to finish it until the end. And know na yung buhay mo ay sinusulat yan ng Panginoon. He is the one writing your stories. And it is a good, 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 good story. Amen? It springs from good, leads to good, and so is altogether good. Amen? Praise God, praise God. Amen. Truly that God is good. Napakabuti po ng ating Panginoon. And tunay na tapat at dakila siya sa ating mga buhay. Amen? Amen, amen. So yun po, that is our message for today, na God is not done with you yet. Pagka dumadaan ka sa pagkakataon na lagi na lang ganito ang buhay ko, o kaya naiisip mo na parang ano na kaya mangyayari sa life ko, or ano kaya mangyayari, ganito na lang ba ako palagi, paulit-ulit na lang, or you are stuck in a loop, you are stuck in something na hindi ka makaalis dun sa sitwasyon na yon, or you're stuck in a situation, in a negative situation. Know this, that God is not done with you yet. Hindi pa tapos ang Diyos sa'yo. Amen? Amen. Sige po, bago tayo siguro maghiwa-hiwalay, tayo munang lahat ay mag-fix your taking. Yeah. Hello, Nanay. Kaylin, Bobby, Casey, picture tayo. One, one, two, three. Isa pa po. Number one. Kasi chapter one. One, two, three. Yo. Thank you so much, everyone. See you po tayo next week na. Thank you po. Salamat po. Thank you sa inyo. Ate Rosnel, thank you. Casey, ingat ka dyan palagi. Lloyd, ingat. Bye Sister po. Mimi, ingat po. Thank you. Bye-bye. Thank you. Ingat kayo. Bye-bye. Ate Erlyn, bye-bye.